So na-announce na yung iPhone 16, so isa-summarize ko lahat ng mga changes, upgrades, and yung pricing niya. So ito yung itsura ng iPhone 16. Meron siyang 5 different colors. Ang starting price niya is around $799 and for the Plus version, $899. In terms of design and yung build quality, almost same lang ng previous model. Nandiyan pa rin yung notch, nandiyan pa rin yung action button. Pero nag-add sila lang isang button na napaka-importante. Ito yung pinakamalaking change for me, pinakamalaking change sa iPhone 16. And that is the camera button. So meron ng dedicated camera button for all iPhone 16, no? Whether it's Pro or regular. If you're using an Android phone, then hindi na bago tong camera button, no? Marami na mga ibang smartphones, Android phones na meron ng camera button. Ito kasi yung maganda sa Apple, no? They copy, no? Nagka-copy sila ng mga features ng ibang phone, pero ang pinagkaiba is pinapaganda nila lalo. So, touch sensitive tong camera button nila, ang pwede kang mag-half press. So, sa camera button, pwede kang mag-shutter, pwede mo i-adjust yung zoom mo, pwede mo i-change yung exposure mo, lahat pwede mong gawin yan sa isang camera button lang. Starting sa iPhone 16 series, dito na lang may-introduce yung Apple Intelligence. Basically, ito yung magiging chat GPT nila, baked inside their phone na. So, yung Apple Intelligence, nababasa niya, nakikita niya kung ano na sa screen mo, and if meron kang questions about sa screen mo or sa isang picture, pwede niyang sagutin sa'yo. Pero some features ng Apple Intelligence ay hindi mo agad-agad makukuha once nakuha mo na yung phone. I think magkakaroon siya through software updates later this year. Yung processor niya from A16, skinip niya yung A17, tumalon kagad siya sa A18. There's 2 camera for iPhone 16 and 16 Plus. One is the main camera and one is the ultra-wide camera. Although dalawa lang yung camera lenses mo, kaya mag-shoot ng 4 different lenses or different focal length. First is yung macro, ultra-wide, yung main camera mo, and yung ×2 na optical quality daw. Ibig sabihin, main camera pa rin gamit niya, pero mag-zoom ka ng 2x nang walang loss sa image quality mo. Ito yung mga other upgrades. So, kung meron kang photos na may distraction sa likod mo or may tao sa likod mo, pwede mo nang i-clean up yan. Just click of a button. Meron din reduce wind noise. Kung may kausap ka sa call, tas mahangin, mababawasan yon. Pag-usapan naman natin yung Pro version. So, ito yung 4 na available colors for Pro version. So, ito yung pinakabago, Desert Titanium. Parang may pagka-pink brownish siya. So, meron tayong 6.3 inches at ito yung pinakamalaking iPhone na makukuha mo to this dito. 6.9 inches. Ito yung Pro Max version. Ang Pro Max version is around $1199. Sorry, for the iPhone 16, it's $799 and $899 for the Plus version. Itong Pro Max is $1199 for 256GB. Ang 6.3 inches naman, yung Pro is $999 pero 128GB lang. In terms of design, same lang din. May additional camera button din siya. In terms of build quality naman, sinabi nila mas maganda or mas matibay yung titanium na ginamit nila. I think grade 5 daw. I don't know kung ano ibig sabihin nun. Pero sabi nila, mas matibay yun. Ang nakikita ko talaga main difference ng Pro version sa normal version is yung camera talaga. Doon talaga na-highlight lahat ng mga pagbabago, especially sa video department. So, ang iPhone 16 Pro ay kaya na mag-shoot ng 4K at 120 FPS. So, if naghahanap ka ng mga cinematic na super slow motion, pwede mo nang gawin yan sa iPhone 16 Pro, which is a big plus yan, no? As someone na videographer, kung kaya mo mag-shoot ng 4K 120, gagawin mo yan all the time. Meron pa rin 3 cameras yung Pro version. Ang pinakabagong sensor is yung ultra-wide, no? 48 megapixel na siya. And different upgrades is meron silang mga panibagong tweak na photographic style if gumagamit ka nun pag nag-take ka ng photos. So, merong bago yun. Meron din sinatawag ng audio mix. So, kung saan pag nag-record ka ng video, pwede kang mag-change from studio na audio quality or cinematic audio quality. This is more of pang videographer na eh. So talagang ito yung para to sa mga taong mahilig gumawa ng videos, ng mga cinematic videos pang vlog nila or pang content nila. And the usual upgrade na yung chip niya, A18 Pro na, syempre mas mabilis, you know, the usual. So ang initial impression ko sa iPhone 16 is yung camera button yung pinaka biggest changes. Yun yung pinaka interesting for me. And sobrang daming bago sa iPhone 16 compared sa iPhone 15, 14. And sobrang minimal lang yung upgrades from iPhone 16 to Pro version. Talagang yung camera na talaga. So if you're that type of person na mahilig talaga mag-photos, mahilig mag-take ng videos, then worth
mag-upgrade from iPhone 16 to Pro version. Pero yung Pro Max 6.9 inches, parang ang laki no, no? Kung bibili man ako ng iPhone na Pro version, I'd take the 6.3 inches lang. Kasi parang for me, yung 6.9 masyadong malaki na yun. So kayo, what do you think? Ano mas pipiliin nyo? Yung iPhone 16 regular, o yung Pro, o yung Pro Max? And if meron man ako na miss out na feature, comment na lang sa baba.